Hello mga bossing. So for today's video, another naman tayo episode ng DIY. So ngayon, kung napanood niyo yung previous vlog ko mga 4 years ago, nagpalit ako ng ng auxiliary fan motor. Yan, aux motor. So 4 years gumagana pa rin siya up to now, pero preventive na lang itong gagawin ko, kaya magpapalit na ulit ako ng panibago. So naka-order na ako online ulit. So online kasi ako mo-order shop din naman kasi yung mga in-orderan ko. So ito na siya. Yan, ito yung bago. So today magdi-DIY ulit tayo. So okay yung nabili ko, kasi marami nagtatanong dun sa last video ko na kung gumagana pa daw, okay pa, working well pa daw. Yes, working well siya. Pero syempre ngayon 4 years na, magpa 5 years na, and para sa akin preventive lang, since 'di ba, para at least walang hassle kapag bumiyahe ka na malayo, papalitan ko na ulit ng bago para walang sakit sa ulo. So yun, ang una sa lahat, tatanggalin natin itong air intake para at least maluwag. Kasi ito, kailangan bunutin natin So kailangan natin tanggalin itong air intake. Tatanggalin natin itong hose, radiator hose, para at least makagalaw tayo dito ng maayos at baklas natin ito ng maayos, itong shroud. Okay, so yun lang naman. Una sa lahat, tanggalin muna natin itong negative battery bago tayo gumagawa ng mga electrical. Tatanggalin natin yung negative battery, so yun ang huwag natin kakalimutan lagi. So ayan, simula na ako. Para sa dun sa mga may bagong videos or hindi pa nila alam mag DIY, paano nga ba tinatanggal ang air intake? So papakita ko na lang. Ayan guys, natanggal ko na yung battery, yung negative ng battery. So tanggalin ko na itong mga kailangan alisin muna dito para maklear natin yung gagawin natin. So ganun lang yung pagtanggal. So tanggal na. Tanggalin naman natin ito.
i-spill talaga dyan kasi may laman yan. So abang na lang kayo ng basahan or gusto nyo saluhin nyo pagsalo. Saan muna natin yung cup para sumingaw, para walang pressure masyado. So, hihilain lang yan. Kailangan nyo lang ng pliers or long nose. Tanggalin nyo rin lahat ng hose. Ito. Tatanggalin din nyo rin. Ito yung sa reservoir. Tanggalin nyo rin yung mga clip ng mga wiring. Tayo ng lagyan. Tapos mamaya magta-top up na lang tayo. Actually, pwede nyo namang hindi tanggalin na yan. Nasa inyo na yan. Ako gusto ko lang tanggalin. Tapos ito tatanggalin nyo rin. Yung sa airbag ata to. Ito. Sundutin nyo lang yan ng plies. Tapos hilain nyo lang. Press. Tapos push. Tapos hila nyo lang. Magkasabay. And then ito. Tatanggalin natin yung mga clippings. Siyempre tatandaan nyo lagi kung hindi tinanggal nyo, hindi kakabit yun. Ano to sa Vios Gen 3 to mga bossing yung model na to. So ito yung sa airbag dito, tanggalin nyo sa ilalim. Yung clip dito, yan, yun. Tapos may isa pa dito. Yan, tatanggalin nyo rin yan. And then, ito. Saksakan nung adapter nung motor, yung aux fan. Tanggalin nyo rin yan. So ngayon natanggal na natin lahat ng mga clip at kung ano man yung nakakabit sa kanya. Itong radiator fan mismo. Ito yung housing, assembly nito, yung housing nito kasama na to kadikit to, hindi mo matatanggal to nakadikit siya dyan. So ito, may reserve yan. So pwede nyo isali na lang, pwede patayo. Tayo nyo lang ikabit itong motor. So ang clip nito naman is ito. Yan, yung clip nya. I-press nyo lang yan. Kasi ipupush nyo lang. Sihilain nyo lang to. Yan lang. Press nyo to. Silain nyo lang to. Matatanggal nyo yan. Tapos may isa pa dito. Ito. Ito. Sa ilalim ng sa tabi ng reservoir. Meron dyan isa. Tsaka dito. Dalawa. So yun. So tanggalin ko muna. Tanggalin natin siya. Tapos ito may guide to sa ilalim. Yung radiator fan. Hihilain nyo lang yung pataas. So ito, tinanggal ko na lang din. Ito.
hose. Kasi nakaharap. So yun, huwag kayong mag-alala sa mga tatapon, pwede nyo na maitap. Okay. So ilahin nyo na lang ito. Ingatan nyo na yung radiator. Ano yung radiator? Motor and yung fan. Itong ilaman to. Ayan, pwede din may sali niyan. Ito lang, dito nyo lang i-drill. Na may sasali ko yun. Sali nyo lang para hindi, para magamit ka pa rin. So dito ang gagamitin natin, number 8. Number 8 na socket. Ayan, tanggal na siya. Number 8. Tapos dito may tatlong screw. Tanggalin din natin para matanggal yung motor. So, tanggalin natin yung screw. Medyo matigas yung ano. Gamitan natin ng manual. Pag matigas na, gamitan nyo ng manual. Para hindi ma-stress. So yan, tanggal na yung motor, yung dati nating motor. Actually ayos pa to, pero yung function nyo kasi minsan feeling ko malapit na, kaya mas maganda na yung safe, magpalit na tayo. Lalo na malalayo yung biyahe natin lang, araw-araw tayong lumalabas, so preventive yun. Ito na ipapalit natin yung bago. So ganun din yan, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin ikakabit. Tapos ipitan lang natin. So yun, nakabit na natin yung motor. Yung fan naman. Pwede nyo gamitin yung dati yung bolt o yung bag. Gamitin natin itong bag.
yun mga boss, no? Naikabit ko na yung fan. Paano kayo pinag-fit pero okay yung fan. Nakikita nyo na lang. Naigil. Ano yung pa yung radiator yung pa yung sasakyan. Ayan, okay na siya. Kakabitan natin ulit. So kung paano nyo tinanggal at kinabit, tinanggal, ganun nyo rin ikakabit. Lahat. So mas maganda na i-video nyo para matandaan nyo rin kung may makalimutan man kayo, diba? So ikakabit ko na. So ganun lang yung basic na pagpalit ng radiator motor or auxiliary fan motor. Pwede nyo na rin linisin yan kung gusto nyo. Pwede nyo na linisin ulit. Gasan nyo lang bago nyo ikabit. Ako lilinisin ko na lang mamaya. So yun mga bossing, nakikabit ko na. Ayan. Gusto na lahat yan, yung mga lock, yung mga tinanggal nyo, ikabit nyo, tapos top up, tinapapan ko na rin, binalik ko yung coolant. Pati dito, tinapapan ko yung mga natapon. Siyempre may natapon dyan. Kinabit ko na rin to lahat. Air intake, pati filter. So lahat yan, pati yung mga wiring nya. Kung ano man tinanggal ko kanina, hindi na kinabit natin. So kakabit na lang natin yung battery. Tapos i-testing na natin, i-start natin. Ayan na siya mga boss. Gumagana na rin yung aircon. Automatic na siya. Ito malakas to. Yung gumagana siya pero mahina na. So hangin. Good. Hanggang dito na lang mga bossing sana meron din kayo na nakuha or napulot sa ginawa kong DIY. So sa mga magdi-DIY dyan, go lang para meron din tayo natututunan.